bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one.
Ayan. Hello mga kabisyo na dyan, maray na aldaw, maray na hapon na sin afternoon sa Indo. Araw ng Indo, live na live kita mo yan sa Facebook. Kang Love Radio Naga para sa panibagong episode ng Love Local. Nakaka-love na kaka-local. Diba? Ready na ba ka makilig or kiligoin? Dahil mayong sayang sa tuya dahil walang lihim ang hindi mabubunyag, ready na siyang sabihin na nasako ka na lang. At umamin dahil bet na bet niya kayong makasama, makakaibanan ta. Ang sarong Bicolano artist, singer-songwriter mula sa ABS-CBN Music, GNA Music PH. Ayan, let us all welcome mga kaibanan ang sa iyang gitara, pati na rin siya, Chad Valencia. Ayan. Kaway naman sa camera natin dyan, Chad Valencia. Hello. Sige, Chad. Hello ka na muna sa mga, scholars or mga fans mo at sa mga kabisyo natin dyan. Hi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa live stream at radio. At sana mag-enjoy kayo sa mga chismisa namin mamaya. And of course, may konting tugtugan din tayo. So yan. Yes! Kasama natin si Chad Valencia. Pero bago kita magpuon na, Chad, ano gusto mo? Mas comfortable ka mag-Bicol kita or Filipino? Siguro mix na lang. Sige, di ba? Ayun, sa mga kabisyo na rin dyan, may bagong release. Ngunyan si Chad Valencia. Pero bago kita deep into it, magpabisado ka muna sa tuyang mga kabisyo para mas mabisado ka ninda. Sisay si Chad Valencia. I'm Chad Valencia and I'm currently under ABS-CBN Music's management. DNA Music page yung label to be exact. I'm from Partido, Camarines Sur. Hindi ko sinasabi yung municipality but yeah. Hindi naman political so. Okay. So parang whenever I step on every stage parang yan. Partido Camarines Sur lang. Yeah, Okay, yeah. Partido Camarines Sur. Fresh pa siya from his post-release gig, Yeah, diba? kagabi. Congratulations pala, Thank you Chad, so for much. that. Salamat pala sa lahat ng pumunta kagabi. Yan, very successful. Together with ibang artist na mga... Stream nyo na lang on Spotify, si Rahuyo, si Yak. Sino pa ba? Yun. And of course, shout out sa lahat ng artist na nag-participate kagabi. Yan sila Rahuyo, Tawi, si Chooks, si Ate Jansen, Glenn and Ira. Yan. Mga local artists, mainly from Partido and Albay. Ayan talaga, isipin nyo, very supportada din ni Chad Valencia. Sinishare niya ang kanyang platform to other artists. Ayan, si Chad Valencia, aside sa taga-partido, outside being the musician Chad Valencia, sisay ba si Chad? Sarang simpleng aki na nangarap. Actually, nagdakulo ako sa simbahan sa Lagunoy. And most of my time pag maya ako ng gigs, I'm with my mom. So andun kami lagi. Kasi yung mama ko ay lumaki din doon. So parang Wow. andun kami madalas. And ano pa ba? Naglalaro ko ng volleyball. Yun. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Sporty din pala siya kasi Medyo. So, since yung yan, gusto ta mas mabisado si Chad, gusto ta maaraman, kanso aring ka na nagpuon na kumanta, magtugtog ng gitara. Okay. Ito medyo, siya, hindi talaga ako musically inclined when I was in high school. Parang nag-start ako parang grade 8 ata. Meron kaming presentation noon sa MAPH, sa music. And, MAPH pala. So, halo-halo siya. May magda-dance. So, parang pipili kami ng something ipe-present. That was Friday. And then, we have just two days to prepare. And then, yung Saturday and Sunday na yon parang pinilit kong matutunan yung gitara ng pare ko, Eraserheads. Wow. So, yun. OG. Yeah, OG. Lunes is presentation. So, parang 2 days, inaral ko lang yung pare ko from my pare. Wow. Na yun yung nagturo sa akin mag-gitara actually. And then, sabi nung teacher ko, ba't hindi mo ipagpatuloy? So, yun. But nung time na yun, wala akong sariling gitara, nanghihiram lang and everything. Yun. Tapos ngayon nakabili na ako. Wow. Diba? Siya, literal na, kaka-discover mo lang ng skills and talent mo, na-realize mo. Grade 8. Whoa. That was, ilang years na ba?
Parang more than 10 years naman na. Shoutout natin yung nagturo sa'yo. Yes. Shout out sa Elwood Music Studio. Wow. Kuya Ryan Reliora. O, ayan. Kasi pati din kay teacher mo, nasabi magpatuloy ka. Ma'am Eleanor Israel, yes. of Yan, course. hello, Thank you so hello much, po ma'am. sa Indo. Dahil sa Indo, na-realize ni Chad na pang-music talaga siya. Tama? O, diba? Ayan, sinasabi mo nga ni Puon Aki ka pa lang, gusto may maaraman, paano ba siya naging experience mo katong try mong i-challenge sa diri mong pagiging musician? Ito pag-try mo from grade 8. Actually, may stage fright ako. Elementary. Oh. Nagpa-participate lang ako through choral. So, part ako ng Laguna Central School choral noon. Yun lang yung talagang parang engagement ko sa music before. Kasi nga, mahihain ako sumampa sa stage. But nung high school nga, yun, doon nagbago lahat. Doon na nag-umpisa. And then, natuto ko, na-expose ako through songwriting. Late na din, mga grade 10, 11 na. So, parang hindi ako talaga since kid na music na yung dumadaloy sa isip ko at kung ano pa man. Yan. So, duman nagpuon. Nag-start ka na din magsurat ni kanta. Senior ako nag-start. Gusto Senior high. ko maaraman, ano ba natatanda ng pinakainit mong nasurat na kanta? Anong title? Pinakainit kong nasurat na kanta talaga is Ako Ka Na Lang. First year college ako kaya. Siya sa pinakainit kong natapos. Sarong banggi siyang turokawan ng pagsurat. It's a true story nung yung first verse na about sa Pacho, I saw someone, and then nagsakay na ako sa jeep, ikaw man ang nasa isip. Pauwi ako noon at nakasampa ako sa pinakalikod ng jeep, nakakabit lang. Tapos sinusulat ko na siya sa isip ko, nasabi ko pag uwi ko tatapusin ko to. So pag uwi ko, tinapos ko yung kanta. But hindi ko siya pinost or nilabas agad. Kinanta ko siya sa audition ko sa Performing Arts sa PSU San Jose Campus. And then, it didn't get any good reaction. Parang usual lang, may pumalakpak. And I didn't expect na yun. Yun na yung magiging gateway ko sa music scene. And who would have thought na si Sako ka na lang, si magbubukas sa imo sa kadakol na opportunities. Exactly. Since, ako naman lang kita sa Sako ka na lang, gusto may maaramay na, ano si reaction mo kung biglang nag-trend or kumbaga, biglang nag-boom, si Sako ka na lang sa TikTok. Okay. Ano yan? 2021, songwriting competition. Ano ba yan? Turaok Songwriting Competition. In-entry ko siya. And then, nag-first runner-up siya. So, may grand champion, tapos first runner-up. And then, si audio recorded naman, hinagad ko siya sa radio station na nagpa-competition. Ito si ginamit kong lyric video na in-upload ko sa TikTok and Facebook. Ang natatandaan ko, Sunday afternoon, nagluluto kami ni Mama. Sinugo niya lang ako magpakodkod ng niyog. So, bago ako magluwas, tig-upload ko siya. Tapos, nahaloy ako. Pagbalik ko, sabi ko parang first time ko makagaining 1K plus reaction na in a short period of time. Tapos hanggang sa 1 week, hanggang nag-boom na siya yun. Hanggang yan. Siguro, nasa 800K plays on TikTok, tapos di ko na aram sa Facebook. And I'll be honest, yaon to sa algorithm ko that time. So, sabi ko man ito si time ata na gutom na gutom ang tao sa something na very local. Tapos bigla nag-boom nahiling ko sa algorithm ko si Sako ka na lang. And tanda ko, senior high school pa lang ata ako that time, di ba? Di bongga. Ano kaya? Second year college ata ako kaya. And after that, ito na si reactions. Kumusta? May nag-reach out ba na sa imo? Yeah, actually yes. Parang may mga nag-ask na for kung nagigig daw ba ako, mga small events, mga schools. And then same year ata nung na-invite ako sa MSS, sa Media Studies Society's event ng Ateneo. Wow. Yun yung first time kong sa Ateneo. Because of Sako Ka Na Lang. Yan. Oh. And ano pa ba? Ang hindi ko in-expect ay yung invitation from PUP. Ano ba yan? JME, Junior Marketing Executive, parang department ng PUP. Although that time pandemic, so walang live concerts. So parang kami, virtual. Yeah, naka-Zoom. So parang pre-recorded yung pinasa ko kasi that time parang papunta ako ng Manila. So parang hindi ako makaka-join doon sa mismong Zoom meeting. So, yun. Ang gusto ko maramay na, during that era, di ka ba na-overwhelm sa
clout or sa spotlight na natatao sa mo during those times Ako na? kaya medyo late ko napaprocess si Arog ka to. Arog kang sa Unhappy For You, parang during those mall shows with kila Joshua Garcia, parang di ko pa feel na mga artista ang kaibahan ko. Di pa nagsisink in. Yeah, di nagsisink in. So nagsisink in siya siguro after a month, mga ganun. Sa ako ma-realize, pag nag-scroll back ako sa gallery ko, sabi ko, wala, may mga nangyari na pala na Arog. Yeah. Tapos yan, ano pa ba? That time, nung first kong i-upload yung sa Ka na lang, talagang hindi ko man intended na ma-notice ng Yes. ng scene, ng local scene. So parang wala, gusto ko lang i-upload yung kanta. Kasi in-edit ko siya. So proud ako sa lyric video yung ginawa kong sarili. So yun, parang I was happy na nakarating siya sa iba't ibang, hindi lang sa Bicol, actually ang daming nag-comment sa TikTok na Bisaya daw sila pero naiintindihan nila. So, doon ako natuwa. Yan. Very unexpected si timing, as in, Yeah, actually yes. and the rest is history. Yeah, the rest is history. Yan, since na-open mo na si mall shows na nagamit si Unhappy For You na kanta mo, Yeah, ano ba paano ba nag-reach out sila sa iyo? Gusto tama araman na sa mga kabisyo natin dyan. That was June 2nd week ata, hindi ko na maalala. Nasa band rehearsals kami for a gig. Tapos biglang may nag-text sa akin. Siya mismo yung isa sa mga, I think, scriptwriter ng Star Cinema for Unhappy For You. So nagpakilala siya na we would like to use nga your song for our movie. Nung simula ba, hindi siya sketchy? Siyempre, Nung una, yes. Sabi ko, parang ang sketchy kasi sa text message. Tapos nung nag-open ako ng wifi, may message siya sa Instagram. So, in-stalk ko muna. So, sorry, Sir Simon. Tapos, yun, nakita ko na, okay, legit. Legit. Saka kami nag-reply. So, yun. Parang the next few days pa Manila na for mall shows kasi yun yung isa sa mga part din ng parang contract namin. Yeah. Wow, di ba? So, the entire time na promotion ng movie, yaon ka? Last 2 days ng mall shows. So, parang yung pinaka-last, yung pinaka-grand din ata, which is, ano saan ba yun? Parang SM Dasmariñas ata? Or Caloocan, basta something like that. Tapos, when I was in mall show sa Dasmariñas, Cavite, syempre, Bicol song yung isa sample kakantahin ko. Nagtanong ako na, sino ba dito yung mga taga Bicol, taga Camarines Sur? Ang dami nagtaas ng kamay. Sabi ko, hindi pala ako nag-iisa. And then, after ng pinaka-last na mall show, yung isa sa mga head ng security na nag-handle, nag-a-assist sa mga artist, lumapit sa akin, sabi niya, nag-Bicol siya, sabi niya, sayang ka sa Camarines Sur. Sabi ko, partido po. O, taga-Guwa ako. Sabi ko, Umbaw. Yan, si Umbaw. Pinsan siya nung kasama ko din that time, si Chooks. Nagpakilala siya. So, sabi niya, taga-Goa nga ako, and haloy na ako dito sa Manila. So, sabi niya, naugmo nga ako may Bicolano ngayang kaibahan kami ngunyan. Correct. So yan, tapos ginirabo ako from our favorite cafe, which is Casa sa Baybay, ang saying na pirmi is luway-luway sana. So daradara ko to, itong saying na to. And that time, sinabi niya to sa ko, pero mga siyang idea sa Casa, parang sinabi niya na, aram ko ngayon, yun ni Ampuon, pero ngayon, luway-luway sana. So that time, parang, yeah. Sign na siya talaga, feeling mo, Yeah, okay. parang sabi ko, okay, kung sign na talaga niya, sige. Tsaka iba tong feeling, syempre, support mo na nagre-represent ka, bako lang Yeah, kundi yeah. representation ka mga Bicolano sa araw kayang scene. Yeah. So, any insider ko, ano nangyari sa interaction mo with the artist? Okay. Gusto mo maaraman yan? Yung first time kong interaction with them was yung last day na, kasi medyo malaki na yung tent for backstage. Ang inod kong naka-interact si Bianca de Vera. Nakausap namin siya. Ang topic namin ay vape. Wag kayo mag-vape. Disclaimer, guys. Disclaimer. Yun ang topic namin. And then, ano pa ba? Nakatabi kong kumain si Kyla Estrada. Yan. Wow. And, ito medyo chismis to. Guys, yan, guys. Madang kita. After ko mag-perform for the last show, ando na si Joshua and Julia sa tent. So, parang, magkahiwalay sila ng upuan and hindi sila masyadong nag-uusap. So, parang, na-realize ko na ang galing nila sa stage, parang yung chemistry ay andun. Pero in real life, parang siguro, since mag-ex sila, so parang, sabi nga ng isang driver, parang trabaho na lang lahat, sir eh. Parang napapansin nila na
ganun sila kagaling umarte na Correct. parang totoong-totoo. Actually. Pero backstage, parang ramdam mo yung tension na mag-ex to, tas may issue, yung isa may jowa na, yung Oo, isa hindi ay... natin Kami, yung kasama ko, hindi kami kumikibo kasi parang, nasa harap ko lang, as in, hindi nag-isang metro yung upuan ni Joshua, tas few meters din si Julia. So parang, okay. Tapos, alam mong mga artista yung kasama mo kasi, yun yung mga pabangong hindi mo alam yung amoy. Gets ko. Ako since college parang aficionado, baka naman. Guys. Yun lang yung pabango ko. Tapos sila parang iba eh. Kada pasok nila ng tent namin, parang boom. May signature scent. Yeah, exactly. Yun. Guys, may Jesus guys kita o nakaraman yun dahil kay Chad, wala lang siya. Bako lang siya nabisado naman si chemistry as in, si worth ethics kang dawa, kung iisipon. Sobrang professional sila on stage, grabe. Ayan, since after that time pa din, gusto kong maaraman, kumusta ba si reaction sa mga social media platforms mo after that spotlight, after sa stream, sa music platforms? After Unhappy For You, nakita namin yung spike talaga ng streams, parang mas dumoble siya than usual. And then mas dumami din yung invitations ng gigs. So parang mas malalaking stage na yung nag-i-invite. Yes. Tapos may mga brands na din na nag-i-invite for concerts. Yung una dun, right after, parang after a month lang nung Unhappy For You, ang nag-invite agad sa amin ay Dito. Oh. Nung last tagbuan, tagbuan last Actually, year. oo, napanood na gina sa dito, ay sa tagbuan. Yan. Yun. And Hindi the ko pa rest, pinopromote yung Dita. Hindi ako. guys, not paid. Yeah. Pero actually, na-witness din talaga ng mga kabisyo natin dyan kung nadaan talaga nito as in nadaw nito tong saw ka na lang sa TikTok, duman nagpuan si Gabos and everything else. Yeah. Sa TikTok. Yan, TikTok and Facebook. since yun na nga ni Yana, after kang sako ka na lang, is there any pressure mag-release pa ni bagong kanta? Actually, yes. Parang, I think, di ko pa nagigibo si kanta na matapat sa tinaong hype, sako ka na lang. Kaya kumbaga, iniisip ko na, since nasa label nga ni, so parang, immediately ang i-release ko ay Tagalog. Kasi nga, since ABS. So parang, I wanted to release then another Bicol song na siguro pang segunda sa ka na lang. But challenging siya actually. Pero siguro sa mga unreleased ko, sana From the vault. Sana. Hindi ko ina-expect si Lihim. So, hindi ako nag-expect sa kanya ng ganun ka-hype. Kasi parang for me, Lihim is a very personal song din for me. Very intimate song siya. So parang meron kaming nakahandang I think 5-6 unreleased songs. Wow. Okay. Prepare, guys. So, stream muna nindo ang Lihim. Pero bago tayo pag-usapan niya ni si Lihim, dahil Arachan, deserve din ng specific spotlight. Okay. Gusto ko maaraman kung ano si paborito mong, aside duman sa SM, tama, Mall shows. sa mall shows mo, pinaka-favorite mong gig or performance, live performance? Siguro yung sa, ang hirap. Madami. Ang dami. More on schools? Yeah, universities, concerts. Pero for me siguro yung sa Baga Productions last product. last April 11. Kasama namin dun si Ate Lalab, si Xavier, and the Ridleys. Oh. Ayun, siguro yun yung pinaka-memorable kasi fresh pa siguro. Pero yun, sobrang siguro dahil intimate gig din siya. So parang nakakausap ko yung mga tao, parang gano'n. Sa set mismo, Instant meet and greet. parang gano'n, yeah. Tapos nakausap ko mismo yung The Ridley, si Kuya Benny. Yan. Wow. Yan. Actually, I'm a fan of them din. The Rid- Aside from, yeah. syempre, ka. The Ridleys, yeah. Since iyo nga na ang favorite mong gig, gusto mo yung maaramay na kadakol kang artist na nakakaibanan sa mga gigs, sa mga performances. Is there any local artist na gusto mong makakolab na you're looking forward to? As a Bicolano artist, syempre, di mawawala dyan si Jasmine, si Diwata. Yes, Diwata. Pero, ngunyan, ang gusto ko talaga makakolab sa local,
Lalab Francisco, of course, Oh. from Masbate. I'm a Yeah. fan of Lalab. Hello, Yeah. Lalab. May plano kami, but hindi pa pwedeng sabihin. Ay, Kasi abangan may pag-uusap tayo. na kami ni Ate Lalab. Abangan Yeah. tayan si Lalab with Chad Valencia. Tapos ba nang sinabi mo, tig-mention mo naman si Diwata. Actually, si trajectory kang career no almost the same. Like, nag-start sa TikTok and then opportunities nag-open. Kung nga ni ako nasasala, garong halos same kaming time nag-release kang Sako Ka Na Lang and then Santiguar. But sa iya is official release. Sako si Ro. Parang same year lang ito Kaya nangyari. yung ngayon si Amazing, that time, itong 2021, tama, ito si gutom na gutom ang tao sa something own ta. Si representation. And do man si Tayman na nag-release ka mong duwa or nagpamati ka mo. Yan, sabi ta, nagpamati ka mo. And everything is perfect ang timing, di ba? Ngunyan, since perfect timing nga ni, perfect ang timing dahil nga ni, na-invite me ka sa pag-release mo mismo kang Lihim. Ayan. Since katatapos lang guys ng post-release gig ni Chad. Kagabi. Congratulations, kagabi. Yan. Kumusta to? Tapos gusto ta maaraman si tungkol sa Lihim mismo. Kumusta muna si post? Si post-release gig, it was actually parang kami lang yung nag-organize together with my friends. Parang ano siya, self-organized gig. And then partner namin palagi yung Kumon Goa. Shout out Ate Yani, Kuya Chito, and Malaya. Thank you so much for giving us a space for events like that, like those events. Sobrang smooth lang kagabi. Wala kaming technical problems and all. Sobrang sabi ko sa mga artist na kasama ko kagabi, enjoyin lang natin. Yes. Kasi parang actually kinakabahan ako few days after posting ng poster. Kasi sabi ko baka hindi siya puntahan ng tao, parang langawin, like that. Pero sabi naman sa akin ni Ate Alice, yung aming parang overall creative director ng circle of friends namin ng mga artists, sabi niya, but ano bang wino-war mo? It's a celebration naman. Hindi naman siya parang gig na kailangan mong patunayan na, it's a celebration of your release. Sabi ko, nga no. So parang doon ako na-relax na sabi ko, sige, enjoyin lang natin yung post-release gig. And kagabi naman, so far, nag-stay naman lahat yung mga nanood simula sa umpisa. So, andun din si Mayor Gerald Peña and Maming Peña from LGU San Jose. Thank you so much po for supporting. Yan, lagi silang nakasupport sa amin sa local scene ng Partido. And, ano pa ba? Yun! And maganda nga, kasi na-pull off niyo yung vibe ng poster. Very cozy siya, pero very intimate. Parang inspired by parang Jess and Pat's Cozy Cove. Ganon klaseng vibe. And maganda nga na gano'n yung vibe na tinry nyong i-pull off. Kasi perfect na perfect sa Lihim. Sa song mo. As in, sa mga, very ano siya, yan nga, very secluded ang vibe. Intimate. Yan kung ako, di ba? And since intimate nga ni, gusto ko maaraman na, kumusta si writing process mo, as in si pag-produce kang Lihim? Okay. Lihim is a 5-year-old song, actually. 2020 pa siya. Fruit siya ng pandemic. Yan. Naalala ko parang first week ng lockdown ko siya nasulat. Isang buong gabi lang yon. But the inspiration behind the song, way back, ano pa ako, parang grade 10, 11-ish, something like that. Ano siya, parang happy crush lang, way back then. And then, nung time ng pandemic, nung lockdown, parang naalala ko siya. Parang that time, parang happy crush lang kasi talaga siya eh. So parang, okay, nagka-girlfriend naman ako, but yun, parang andun siya sa level na happy crush. Happy so, crush. Inspiration. So, yeah, something like that. So that night, totoo yung sa lyrics ko na, nagising na naman hating gabi. It was past 12 midnight when I was writing the song. And then, sabi ko, ba't ka nagparamdam sa panaginip? Panaginip ako siya that night. Tapos nagising ako, sabi ko, sige, sulat tayo ng kanta. Then, yan, Lihim was born. And then, parang, same ko ata siyang in-upload din, parang 2021 din, yung raw version, 2021, 2022, something like that. Raw version ng Lihim. And then, yung reception ng tao ay parang, nabigla sila kasi, most of the time, ang kinakanta ko ay Bicol. So, parang may mga compositions din ako na Bicol na hindi ko na-release. So, parang that time, nag-post ako ng isang Tagalog song na original. So, parang sabi nila, uy, bagay naman pala mag-Tagalog.
sabi ko, wala akong, parang, hindi ko talaga siya planong i-release. Kasi, yung plano ko after college naman talaga is mag-work sa academe, kasi tourism ako. So, yun. Wow. Parang, hindi ko naman siya nakitang i-release under label, under kung ano. So, yan. After, fast forward 2026, nagpasa ako ng demo. I mean, last year, 2025, nagpasa kami ng 5 demo song sa ABS, sa DNA. And, yun nga, yung napili nilang first release ay yung Lihim. So, Wow, congratulations! the rest was history. And dapat ba kami mag-abang sa iba pa, di ba? Since Yeah, dakol ka mong yeah. hinahanda ko niyan. Tama? Baka next month, or next month, I don't know. Wow! Pero sa ngunyan, si Lihem, stream ta guys sa mga music platforms. Yes, Gusto mo din maaraman kung ano si store, like, siyempre Lihem, like, tungkol sa crush mo nga ano si favorite line mo doon na mapapasabi mo na, okay, ini si trademark favorite ng line. Lihem. Favorite line? Ano ba? Saksi ang kalawakan sa ating pagmamahalan na tanging ako ang nakakaalam. Yun. Yan. Pero guys, prepared mo yun si Chad, ha? May gitara siyang dara. Pwede mo kami makadungog ng dikit na sample ka Sige, nga. sige, Ayan, sige. Diba? Special lang mo. Pero bago habang nagpe-prepare si Chad, sa tuyo mo na i-shoutout si Cherry Reyes Goday from Tierra Nevada, kay Jade Santa Ana, kay Tiza, hello. Hello, that Chad Stream, Lihem, sabi niya. Hello po, thank you so much. Si kay Raquel Aguado, shoutout from Mandaluyong, pabati rin sa Aguado family, Balawagan, Bulacan, Camarines Sur. Yan. Sabi ni Jane pala na relatable ang mga songs mo. Thank you. As in kay Eliza Parages, hello, congratulations para sa Pisaan. Congrats, Ali, for representing Bicol region sa national stage. Correct. Pisaan. Congratulations, Ali. Congrats. Yan. Nakikinig ba siya ngayon? Yes, nag-watch siya ngayon. Ayan, anytime you're ready, Chad, the stage is yours. This is one is called Lihim. And kantahin natin kahit hanggang chorus lang. Nagising na naman hating gabi, nasa isip ka't di mapakali. Pinapatay ako ng iyong mga ngiti na pumipigil sa bawat sandali. Kailan mo kaya ito mapapansin na may nililim sa iyong pagtingin? Saksi ang kalawakan sa ating pagmamahalan na tanging ako ang nakakaalam. Kumakapit lang sa panalangin na balang araw iyong mamahalin. That's called Lihim. Ayan na nga, that was Lihem by Chad Valan sa mga kabiso. Aratsan sa tuya yan madadangog sa radyo pagkatapos kayo sa tuyang live stream. Pero bago yan, ano mo na kita, panibagong segment naman yan. Okay, Bakit ang okay. segment na inapod na nakakalove, nakakaloka? Diba? Yan. O ka dyan placard, Chad, na gagamitin mo kung nakaka-love or nakakaloka. Nakaka-love kung agree ka, as in nakakaloka kung dai. Yan. Pwede mo itapat sa camera natin kapag yan. Okay. Ready na ba si Chad dyan? Okay. Okay. Nakaka-love or nakakaloka, mas importante ang authenticity kaysa sa pagiging mainstream. Yeah. Roots. Yeah. Sige, care to explain? Kung gusto mag-explain, go na go lang. Okay lang din sumabay ka sa trend, but never lose yung roots mo kasi Okay. yun yung identity natin. Yan. As in, yan yung branding mo, di ba? Yeah. Ayan, sunod. Kailangan maging viral para maging successful. Hindi man. Okay. Hindi man. Ayan, sunod. Talo ng talent ang may connection. Yes. Pero
balance. Hindi ko Correct, alam. correct. Pero iba kasi talaga kapag may connection ka. Yeah. I mean, kapag pinagsabay mo yung talent tas connection Yeah. mo, kung So, deserve mo yeah. naman, di ba? Balance, yan. Balance yan. Sunod, okay lang arugon ang trend para sumikat. Sometimes yes. But you gotta parang i-reform or Correct. Gibuon mo your own instead, Yeah, di ba? Sunod, social media ang best tool para sumikat mo niyan. As of now, yes. Totoo. Yes. Sama. Nape-pressure sa comparison with other artists. Yeah. But never compare yourself kasi doon nagsa-start na parang hindi mo na makita yung self-worth mo as an artist. Kasi parang hindi naman tayo pare-parehas eh. So parang iba ka sa kanila, may kaya kang gawin na hindi nila kayang gawin, may kaya silang gawin na hindi mo kayang gawin. So parang balance lang. So parang be authentic lang. Good pressure dapat. Yeah. Ano, di ba? Sunod, araw sinabi na, open for collaboration, nakakalove Yes, ka, of di ba? course. Sunod, cancel culture, makaka-apekto sa artistry and creativity ng sarong artist. Yes. Yeah. Sunod, mas importante ang message kaysa sa tunog. Balance siya, balance. Ayan, art is political. Yes, of course. Everything is political. Totoo Yes. yan. Kaya mga kabisyo, hanggang May 18, magpa-register ka mo ha. Yeah. Ayan, sunod, AI music, nakakalove, nakakaloka. Correct, nakakaloka. Nakakaloka Yan, anong thoughts so mo much. parang gusto ko maaram? Anong thoughts mo na munyan nga, naglalaganap mo niyang AI music? Okay. May inaapod kayang AI tools for music. So Yes. actually, dapat siyang gamitin kang mga producers and other artists as parang to enhance. Correct. Ang nangyayari kasi ngayon ay parang ginagamit siya to produce the overall song. So parang wala nang tao behind the song, wala nang yung pinaka point is wala ng emotions. Mm-mm. Kasi wala nang tao nag-interpret ng song. So parang lahat siya ay digitalized, lahat siya artificial intelligence. So walang sense yung kanta kasi a song is an art and art is an expression. So Mm-mm. parang anong in-express ng AI? So walang sense. At the same time, iba pa rin talaga kapag kapag tao mismo. Yeah, yung emotions kasi. Emotions. Yung Yung spirit. yeah, Diba? spirit, yeah. Pero, is there any, natatakot, dapat ba tayong matakot na anytime soon, probably, magpapadominate ang mga tao from AI for you? For me, may takot siya. Siyempre, ako madalas akong sumakay ng jeep. So, parang, mas marami na yung tugtog sa jeep na AI Yes. compared to authentic na tao. Kahit covers lang, di ba? Yeah. Yung So, AI. parang, kailangan din nilang ma-educate din na mas suportahan natin yung totoong tao. But, as of now, parang, hindi siya parang mainstream na kailangan bigyan ng pansin siguro kasi mas madaming isa sa politika. So, yeah. Yes. Pero, of course, parang importante siya. Yeah, of course, yeah. Tama yan. Ipatabangan na lang tabangan Yeah. lang yung musicians na mas mapadali ang trabaho. Pero ilet na... Tsaka isipin rin doon, mas dakol ang nagdadangog kaysa nagigibong kanta. Correct. So, parang may mas power si mga listeners to choose kung si isa ang dadangogon. Correct. Kaya love local, support local. Yeah. Kaya dyan mga kabisyo. Sunod, may inspirasyon ko niyan. Nakakaloud, nakakaloka. Meron, of course. Okay. In a relationship, nakakaloud, nakakaloka. Wala. Ay, single, guys. Single but not available. Not available. Not available. Guys, reminder, not available. O yan, masirap ang Ilocos Empanada. Ewan ko kung authentic yung natikman ko, but masarap naman siya. Sa QC yun eh. How about Dubai Chewy Cookie? Hindi pa ako nakatikim. So. And stream, Liam, nakakaloud, nakakaloka. Love, Yan. of course. Sige, i-promote mo na ang sa imong music. Ayan, out na ang Lihim sa lahat ng digital streaming platforms. So, including Spotify, Apple Music, and all. And nga pala, kinaumagahan lang after release ay nakapasok ang Lihim sa New Music Friday Philippines. Yeah. So, yun. Isang achievement. Social media accounts mo, gustong pasalamatan sa production ng Lihim. Of course, thank you so much, Master Wally Zenit, for the production. To our label head, Sir Gabriel Tagadtad. Marketing team headed by Ma'am Alex. And of course, our creative director. Tama ba? Hindi ko alam kung creative director talaga. But yung behind my visuals, marketing, promotion, si Mama, si Alice Shazni Quadra, yan. Sino pa ba? Ang circle of friends namin sa Albay, mga artists, sila Eugene, Tawi,
Kuya Iko, Ate Lalab, MJ, Dan, Russell, sino pa ba? Yung bilog ko din sa partido, of course, shout out. Chooks, Japo, Kuya Puto, Martin, and sa mga kasama ko sa simbahan, kay Father Roy, and of course sa mama ko na nakasuporta since day one. Wow, di ba? Pero bago kita magpatuloy muna, sa kuya mo na pasalamatan ang ating sponsor for this episode, Spot Garage Retro Cafe, located at Bob Hub Commercial, M. Factora Street, Calawag, Naga City. Open pa sila Monday to Saturday, 1 p.m. to 10:30 p.m. at Sunday, 3 p.m. to 10:30 p.m. And sa Cloud Coffee, coffee and food so good, you'll be floating in air. May branch po sila sa Naga City, Ateneo Avenue, Naga City, Magsaysay, Asinpili, Camarines Sur. Yan, Shad. Maraming salamat nga na. Pero dahil sa lihim, may doubt ba kaming abangan pa na i-release mo kasabay kaning lihim or may mga gigs or... Okay, siguro sa release, wala pa muna. Hindi pa kami nag-meeting ng buong production team. Sa gigs, hindi ko rin alam kung pwede na siyang i-promote, but since parang nag-meeting na din kami with the production and supplier team, isa ako sa mag-front act sa July 4 for the Just For You concert nila Rob Daniel, Adi, sino pa ba yun? Earl Agustin? Tama ba? Hindi ko kasama yung mga main acts. Basta, yan, kasali ako doon. Pasalamatan na rin ang production team ng Just For Soundwave. You. Soundwave. Yeah, Sayo po Soundwave. Bili na kayo ng tickets. Yan. Baka naman. Tapos yan, since nagpasalamatan ka, social media platforms mo para ma-follow Chad Valencia. Yun lang. Sa Facebook, sa lahat ng TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, yun lang naman. Asin, madadaw nindo, puon ko niya ng sayang kanta sa Love Radio Naga. Kaya, pirmi ka mo magdangog mga kabisyo, ha? Para madaw nindo si Chad Valencia, kay barka ibang Love Local artista na na-invite digdiyo sa Love Local. Ayan nga ni, since para dikit na gusto tamaga, balik tanaw sa mga past mo. Anong gusto mo sabihin sa 10 years old na Chad Valencia? Okay. Ano mong gusto kong sabihin? Yes! Pero sana proud ka kung haing kita ngon yan. And alam ko, when I was 10, parang never kong inisip na magmo-music ako. So parang ang gusto ni mama, magpare ako eh. Ang layo. Pero yun naman, hindi man ako nagpare. Parang tuloy-tuloy pa rin naman yung pagsiserve. Yan. To the church and people. Asin, ano din gusto mo sabihin sa grade 8 self mo? Ito, okay. Tigla-learn pa lang si pare ko. Ayan, may sarili na tayong gitara. And ano pa ba? Yun. Parang, yun yung pinaka-dream when I was learning nung nagpapaturo ako mag-gitara na someday bibili ako ng magandang gitara. So, yeah. Hindi pa naman siya as in super ganda, but kaya niya na din. Pwede na for recordings and everything. Yan. Ayan na nga ni, since gusto mong si past self mo. Very proud yan sa mo syempre. Ngunyan since nasa Love Local kita gusto sundan mo daw ning sentence and phrase Love Local dahil it's our roots. Correct. And culture. Ayan bago kita magpaaram sa tuya. Pasalamatan mo mga kabisyo, mga nanonood ngayon. Thank you so much sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa Love Radio Naga. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa live stream and sa mga radio. Yan. Thank you so much for being with us. Yes, thank you so much, Chad Valencia. Thank you so much, Chad. Aratsan mga kabisyo, mga kaibanta ulit si Chad sa Satuyang Radyo sa 99.1 Love Radio. Pero ngayon sa tuwing na tatapusin ng ating live stream, maraming salamat stream, lihim sa kapag sa music platforms at the same time, madadawag ta siya, aratsan nga ni sa radyo. Any last na gusto sabihin sa mga kabisyo na rin dyan? Stream lihim. Yeah, stream lihim. Sa mga other musicians or aspiring musicians na gusto mong last message to them bago kita magpaaram sa live stream natin. Continue what you're doing. Parang walang makakapigil sa inyo kundi sarili nyo lang din. So, as in, sinabi mo sa bago na luhay-luhay lang. Luway-luway sana. Yes! Uli mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Spot Garage Retro Cafe located at Bob Hub Commercial, Factora Street, Calawag, Naga City. As in sa Cloud Coffee and food so good, you'll be floating on air.
Ayan, maraming salamat po sa Indo muli. Inang love local, nakaka-love, nakaka-local. Ako ulit po si DJ Pingatsu, ang ping nakabangga, ping nakaping, kasi ping nakamukulay na DJ sa banda sa balat ng radyo. Ang Gen Z DJ Indo sa Love Radio Naga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ikaman daw, Ched, Sarado, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Hey! Maraming salamat! Thank you. Abangan nyo kami sa radyo, ha? Bye-bye! Thank you so much!